project ng operasyon sa Filipino-Chinese National. At dito naman mga kapuso, ang titira natin, andito naman yung baril na ibinibenta sa undercover ng NBI. At narito naman itong bundle ng pera. Bukod sa marked money, na-recover sa suspect ang isang M3 submachine gun, isang 9mm na baril, isang Ruger pistol, isang Ronin kit at assorted na magazine at mga bala. Ayon sa NBI, nagsimula ang trabaho sa tip ng isang confidential informant. Sabi niya, merong Chinese national involved sa gun rally. Binibenta daw niya ito ay mga unlicensed firearm. At ang binibentahan daw niya ay mga kapwa niya Chinese, especially during the time may pogo pa tayo rito. Maingat din aniya ang suspect sa pakikipagtransaksyon at pinipili ng maigi ang kanyang bebentahan ng baril. Nagkakaroon siya ng mga counter surveillance and sinuset niya yung mga clients niya. Giit naman ng inarestong suspect, hindi kanya ang nakumpiskang submachine gun. Sa pinasusuri sa kanya ito. Isusukoli sa kaibigan ko. kaibigan? Oo. Okay, bakit siya pwede pera? Hindi akin pera yan. Hindi siya pera? Wala, hindi akin yan. Binibenta niyo raw po siya ng baril. Hindi. Na-inquest na sa reklamong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang suspect. We're coordinating with our counterparts just to check kung nagamit nga itong mga baril na ito in other crimes. Also, we're checking his identity. Kung talagang siya yung pati-claims to be. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Di bababa sa 20 ang sugatan dahil sa granadang inihagis ng isang nakaangkas sa motorsiklo. Napatay ang suspect matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nakatutok si June Veneracion. Nanunood ng mga pailaw at paputok ang mga taga-barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato nang dumagungdong ang kakaibang pagsabog nung pagsalubong sa bagong taon. Habang naglalag yung isang bata, napasigaw ito at sinabi niya, ay natamaan ako ng firecrackers kasi yun sa paa niya. Doon na-determine natin through the post-blast investigation na isang granada ang pumutok. 22 ang sugatan sa pagsabog ng granada na hinagis daw ng isang nakaangkas sa motorsiklo. Pagkatapos ay tumakas ang mga suspect na riding in tandem gamit ang impormasyong nakuha mula sa mga saksi na kapagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis. Sa operasyong ito, alas 8 kagabi ay napatay nila ang mismong naghagis ng granada. Nung papasok tayo sa bahay ng suspect, doon makikita natin iskinito talaga na maril ito at walang magawa ating kapulisan kundi pinsahan ang sarili at natamaan itong suspect. Pinaghahanapan ng mga pulisa nagmamaneho ng motorsiklong sinakyan ng napatay na suspect. Sangkot umano ang huli sa illegal na droga at posibleng ganti umano ang pagpapasabog ng granada sa tuloy-tuloy na anti-illegal drug operation ng Matalam Municipal Police Station. Sa motibo naman, makita natin na gumawa siya ng diversion o diversionary tactics. Kaya nagpasabog sila para yung ating anti-illegal drug operation is mawala ang focus po. Ipinagutos ng National Headquarters ng PNP sa local police na higpitan ng seguridad sa buong probinsya ng Cotabato. Ito ay para matiyak na mahuhuli ang natitirang suspect sa pagpapasabog ng granada nung pagsalubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nagsimula ng manita ng mga e-bike at e-trike sa National Highway bagaman wala pang aktwal na hulihan. Ilan sa sinita, walang helmet o walang lisensya. Nakatutok si Maki Pulido.
Noong nakaraang taon pa inanunsyong hihigpitan ng pagbabawal ng mga e-trike at e-bike sa major highways. At kanina, nagsimula ng manita ang Land Transportation Office o LTO. Si Kuyang walang helmet, nasita rin ang pag-U-turn. Pwede lang kasing sumampa ang e-bike o e-trike sa National Highway kung diretsyong tawid lang. Pinagsabihan lang muna ang rider na umalis din naman agad sa highway. Bawal na po tayo dito sa Akala ko okay lang na pwede rito kasi sa may Hindi na po, sir. Sa Quirino Avenue, marami sa mga nasita ay walang mga lisensya o ID. Pero wala pang na-impound sa kanila. Ayon sa LTO, mangyayari ito sa mga susunod na araw. Maninita lang muna sa EDSA mula Pasay hanggang Monumento, C5 Road, Rojas Boulevard, Quirino hanggang Magallanes at South Luzon Expressway. Initially, kung po pwedeng umalis sila sa National Highway, pumunta sila sa secondary road, tulungan sila. Pero yung mga pasaway na ayaw talagang at ay pinipilit nila na tumakbo sila sa National Highway, dapat hulihin yon. Kung may lisensya, tikitan. Kung walang lisensya, dapat i-impound. Sana, sabi ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, linawin muna ng LTO ang guidelines bago maghigpit. Kinakailangan talaga na maipatupad na ng husto ang Evida Law para sa ganon ay walang mga kalituhan at yung apprehension ay tama. May guidelines na raw sa panghuhuli at isang buwan na ang dry run, sabi ng LTO. Dagdag ng LTO, wala pang joint memorandum tungkol sa pagrerehistro ng mga e-bike at e-trike, pero kailangan ng maghigpit para na rin sa kaligtasan ng mga rider. Karamihan po sa kanila, yung mga kababayan natin na walang mga driver's license, hindi po nila alam yung traffic rules, traffic code. Minsan, kadalasan pa, mga minor de edad po yung nagdadrive. Minsan po yung mga kasambahay sa bahay na talagang wala po silang alam sa mga rules. Pagliit ng kitang, ibig sabihin nito para kay Brian Makarangkat na sa pamamasada kinukuha ang pambuhay sa pamilya. Malit lang kita namin pag diyan sa looban. Wala pong sumasakay sa amin. Ang karamihan pong sumasakay sa amin, LRT, MRT, papunta din sa simbahan, heritage. Diyan po mga pasero namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 oras. Ligtas nang naibalik sa Pilipinas ang nasa 35 overseas Filipino worker mula Cambodia. Kabilang sila sa mga sinagip na biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa mga nabistong scam hub sa Cambodia. Personal na inalalayan ng Department of Migrant Workers at binigyan ng tulong at suporta ang mga napauwing Pilipino. Patuloy na paalala ng DMW, lalo sa mga naghahanap ng trabaho abroad, yaking lehitimo ang inyong mga ina-applyan at nakarehistro ito sa DMW. Good news naman sa mga motorista, posible ang rollback sa presyo ng langis sa unang Martes ng taon. Humigit kumulang 50 sentimo ang inaasahang kaltas sa presyo kada litro ng gasolina ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Posibleng nasa 15 sentimo naman ang rollback sa diesel at nasa 20 sentimo sa kerosene. Base pa lang ito sa 4 na araw na trading, kaya posible pang mabago. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Excited at hopeful sa pagpasok ng 2026 ang ilang Sparkle Stars. Bit-bit ang pagpapasalamat sa lahat ng kanilang mga na-achieve at pinagdaanan sa nagdaang taon. Ang kanilang 2025 core, ichichika ni Nelson Canlas. Ready for whatever is coming this 2026, si Kapuso Action Prince Ruru Madrid. Sa IG post, isinare ni Ruru ang picture carousel ng mga highlights ng nakalipas na taon. Hindi man daw best year ang 2025 para sa kanya. Isa naman daw ito sa pinaka-meaningful na taon. Naramdaman din daw niya ito bilang preparasyon for something bigger. Nagpasalamat din sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan at natutunan nitong nakalipas na taon ang girlfriend ni Ruru na si Sangretera Bianca Umali. Nag-share din ng kanyang 2025 highlights ang kapwa Encantadia star ni Bianca na si Mikey Quintos. Espesyal ang taon para kay Mikey, lalo't nitong taon din siya nagtapos ng college. Travel goals achieved naman last year para kay Miguel Tan Felix, na iplinex ang kanyang solo travels at personal milestones noong 2025.
Ika nga ni Miguel, 2025 was great, but 2026 will be even greater. Featured din sa kanyang IG Reels ang special moments kasama ang mga mahal sa buhay tulad ng kanyang Mommy Grace, mga kapwa Sparkle artists at girlfriend na si Isabel Ortega. And speaking of Isabel, ready na rin daw siya sa mga ibibigay ng bagong taon. Nagpasalamat din si Isabel sa mga blessings na natanggap nitong 2020.